Hi guys! Welcome dito sa The Sun at Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading, your energy at this time. It's time to come alive. Your moment has arrived. I'll bring out the best in you. We can have it all. We will never fall. Looking down on a celestial view. Just follow where I'll lead. The Father. Your personality is more on masculine. You're strong, grounded na grounded color yellow, no? Hindi, brown pala, parang brown na parang may pagka-yellow, talagang earthy color, no? Brownish color, parang color ng wood, soil, no? And may green pa dito, may mga trunks, yan. You're strong, you're brave. Parang napaka self-assured. Napaka self-assured. And responsible. Yan, the Father. Structured. Secured. Stable. Death and rebirth. Dumaan ka sa parang namatay ka. Na nag-transform ka. Hindi ibig sabihin na namatay ka, na 50-50 ka. Kundi dumaan ka sa parang ganito ba, tinransform ka. Or parang katulad din sa butterfly na dumaan sa metamorphosis. Ikaw naman, parang dumaan ka sa transformation na nagbago ka, na may mga binago sa'yo, nag-grow ka, nag-grow sa loob ng itlog, na lalabas ka na sa itlog na to. Ayan. Ngayon, parang nasa loob ka ng itlog na to. Yan. At lalabas na. Lalabas na sa itlog na yan. Lalabas? Hindi sa lalabas na yan. Hindi sa lalabas sa itlog na yan, kundi nakalabas ka na ba sa itlog na yan? Ay, nakalabas na pala eh. Nakalabas ka na sa itlog na yan. Ayan. Nakalabas ka na sa itlog na yan. Yan ang pinagdaanan mo. Dumaan ka sa ganyan. And para bang bata, or sisiw sa loob ng itlog, parang ganun. Or bata sa loob ng womb ng nanay niya, hindi lumabas na. Yan. Ano yung kakalabas mo lang sa itlog, ganun? Kakalabas mo lang sa itlog eh. Yan ang nakabalot sa'yo na parang shell, na parang nilimliman ka. Ano yun, may naglimlim sa'yo? Kasi may asa na ano dyan. May naglimlim. Merong naglimlim sa'yo. Ano yung naglimlim sa'yo? Angel? Hindi. Ano naglimlim sa'yo? Jesus Christ? Si Jesus Christ ang naglimlim sa'yo. The hero. Siya ang hero mo. Hero. Your hero. Siya ang naglimlim sa'yo si Jesus Christ. See? Yung parang kapangyarihan niya yun, na nag-protect sa'yo. At para mag-grow ka. Maging who you are now. And
Wait lang ha. The Maiden. Simple, walang kaarte-arte. Mapagmahal, caring, affectionate, loving. So fresh, yun ang lumabas sa itlog na yan, ganun ka. No? Na, you know, there's butterfly here. So talagang dumaan ka sa transformation, sa metamorphosis, kung ganun. Kung tawagin, metamorphosis, kung sa butterfly pa, no? And, maki-nature ka eh. Mahilig ka sa natural naman places or lugar. Ayan. May puso. May habag, may awa. Mapagmahal. Yan o. Kasi nakatingin dito yung babae sa cute na rabbit. Yan o. Na talagang na-appreciate niya. Pinapakita niya affectionate siya. Mahal niya itong rabbit na to. Ganon. Kahit hindi niya yan alaga. No? May mga ganyan tao. Ganyan ang mga busilak ang puso na klase ng tao. Pero madalang na yung ganon. In reality. Yung iba napapretend lang para i-praise ng iba. Diba? Kasi yung iba hindi nagpapakatotoo eh. And they hide their real identity. Naglalagay sila ng mask. Pero ikaw, totoong kind-hearted ka kahit walang nakatingin. You're soft-hearted and mapagmahal towards animals. That's the natural you. The real you. Anong next na mangyayari sa'yo? Ano ang next na mangyayari sa'yo? The Devil, Five of Pentacles in reverse. Hindi ka na mapapahirapan pa ng devil eh. No? Merong mga sumusulsul sa'yo. Merong ganun ang nangyari ba? Hindi ka na niya padusa pa. Hindi ka na niya mapadanas ng ganito. Yung nahirapan ka, yung na-left out in the cold, yung naghirap sa buhay, kung mahirap yung buhay mo yun, o dumaan ka sa financial crisis, kagagawa ng devil yun. Or, as in, devil ang may gawa nun. Devil talaga na fallen angel. Devil. Yeah. Devil. Parang may malayo pinanggalingan ng devil na to. Malayo bang pinanggalingan ng devil na to? Malayo. Malayo, guys. May nag-send sa'yo ng devil na yun. Sa malayo galing. Yun ang nag-send. Sa malayo. Sa malayo na lugar. Sa malayo na lugar. Yan, sa malayo na lugar. Yun ang nag-send. Tao ba nag-send ng devil na yan? Hindi. Hindi. Parang pahalang pa yung kanina yung sa
So, kung may nag-send. Pero, kung may nag-send man dyan, alang pa yun. Upright ba yun kanina sa may nag-send? Meron talaga. May nag-send. Siguro yung hari nila, hari ng devil na nag-send sa'yo ng ng devil na yun. Hari ng devil, yeah. Na deceitful scheme, natural devil sila, mga sila, mga fallen angels natural yung mga liar, deceitful, manipulative, yan. Sino nag-send yan? Si Satanas o si Lucifer ng devil na yan sa'yo? Oo, siya ang hari kasi o inutos niya o sinuyo niya doon sa devil na yan, ni Lucifer, o inutos niya pala. Parang pagsuyuin dito, pero utos yan. Inutos niya sa alam ko si Yahweh naggagay dito. Ikaw po ba Yahweh naggagay dito? Ay, hindi. Ano naggagay dito ngayon? Angel. Pero hindi naman ako nagsabi na guide niya ako. Angel. Bakit alam kong minsan ginaguide ako ni Yahweh? Kasi bata pa ako niyan, pinapanaginip ako niyan. At yan na nag-ano sa akin yung God. Nagpanaginip nung simula pagkabata ko. Binigyan niya ako ng mga gift, ganun. Hindi yung panaginip, vision yun tawag dun. Pero hindi nga makita yung mukha ng God, yung God. Si Jesus Christ makikita yung mukha niya sa vision, sa panaginip. Pero yung sa God, walang mukha ang God. Kahit sa vision. Ganun yun, yung God. Parang liwanag lang siya. O basta, o kaya sabihin niya, God siya. No? Basta lalabas lang siya, appear na God siya, na binigyan ka ng ganito, ganyan, ganun. Basta ganun ang na-experience ko. Ganun siya magpanaginip or magpakita sa vision. Hindi yun panaginip kasi yung panaginip ay illusion lang yan siya ng mind, no? Pero yung vision ay totoo siya, no? Totoo siya. Na nangyayari in spiritual world. Sa spirito mo, na nangyayari talaga, na totoo siya, no? Or mangyayari siya. Ganun. Or totoo nangyayari. Like, yung nakikita mo yung may ability kayo na nakikita nyo yung sa paligid nyo ng parang aware kayo ba na gising, no? Pero nakapikit yung mata nyo. Kitang-kita yun sa paligid nyo kahit tulog kayo. Kahit ina-translate kayo. Ganun ang vision, guys. Na makikita nyo yung mga spirits, or elementals, or angels, or kahit fallen angels, or si Jesus Christ. Yan, ganyan ang vision. Ganyan ang, yung may vision ka. Ganyan. Yan. Ito, nasama lang to. Para mawala sa'yo yung kung anong meron ka. Yun ang nag-send niyan sa'yo. Sa ahari nga nila, emperor. Ginawa ng skin deceit. Hari nila, the emperor. Kasi nasa malayo nga galing, may ones dito. Very deceitful yung hari nila. Ganon din yan, yung devil na yan. Pero nutusan lang yan din siya. Para pagdanasin ka ng ito, yung ganito, and ito, emotional turmoil. Para mag-grief ka na mag-grief. At magdusa ka, maka-experience ng masalutan. Pati yung mga tao sa paligid mo ganun din. Ininfluensyahan din yun sila ng mga devil o ng devil para ganyan ang mangyari sa buhay mo para takihin ka ng mga tao sa paligid mo para gumawa sila ng mas scheme and deceit sa'yo against you.
Oh. Naiiral yung inggit nila sa'yo. O, tama ba? Hindi. Kung inggitira talaga sila, inggitira sila. No? Na, kumbaga, nakipagsabwatan na lang yung devil sa kanila. O yung mga evil ba sa paligid ng mga tao. Oo, nakipagsabwatan na lang yung mga devil sa kanila. Alam niyo yung mga evil na mga tao, driven ang kanilang inggit yan. And their desire na makipag-compete. Yung mga ganun ba? And kasakiman talaga. Kita niyo. Kaya nga evil eh. Kaya nakipagsabwatan yung devil sa kanila. Oh. At yan naman ang kanyang mission, no, na binigay sa kanya ng hari nila. To harm you, to destroy you, to ruin your life. Para magdanas ka ng ganito. Bakit inilaro ng God to? Kasama na yun for sure. Kasama na ba yun sa pinagdaan ng transformation? Hindi yung kasama na ganunin ka. Kundi talaga ng atake lang sila. Kahit hindi kasama yun. Pero, kahit paano protektado ka. Kaya ka inaatake nila kasi nasa loob ka pa ng ganyan eh. Tama ba? Kasi parang nasa loob ka ng itlog pa. Hindi. Hindi dahil ganun. Hindi dahil sa ganun yun, na nasa loob ka pa ng itlog. Dahil wala ka pang laban. Ganun. Dahil wala ka pang laban. Hindi din dahil sa wala ka pang laban. Kundi habang mahina ka pa, pinatake ka na. Habang mahina. Habang mahina. Hindi eh. Talagang gustong i-destroy ka, sirain. Madalasin ng ganito. Kasi, actually, yung katulad ng sa mga exorcism, no, na nagsasabi si Satanas daw sila, gano'n, na nakasapi sa sa mga in-exorcise, gano'n. Ay, sinent lang yun ng hari nila ni Satanas. Hindi yan totoong si Satanas, kahit sabihin pa nila na, kahit sabihin pa ng demonyo na, pag tinanong yung demonyo, no, o yung sumapi na, sino ka ba? Sabihin ni Satanas daw, no? Pero actually, hindi yun totoong si Satanas. Sinent lang yun ng hari nila na si Satanas. Nandun yung si Satanas sa hill or kung saan man, no? Inuutusan niya lang yung mga pawn niya. Yan. Yung mga utusan niya. Yan ang gagawa ng mga pinapagawa niya. Yan. Hindi talaga si Satanas, kundi ano na yun, mga alagad, mga utusan niya, mga ganyan. Parang mga pawn niya ba, mga ganyan. Wait lang. Kung merong devil na ubod ng sinungaling, trickster, deceitful, maskin, cunning, manipulative, meron din mga tao na ganyan. Kasi ang tao may choice naman. Noong unang panahon pa lang, may mga tao na talagang cunning, evil. Kaya lilipol pinaanaw sa mundong to. And dahil din sa may mga Nephilim pati. Oh. Anong next na mangyari sa buhay mo niyan? Queen of Cups, Hierophant, Four of Pentacles. Merong
Ikaw ba mismo to? Pwede person mo din kasi ikaw ba mismo to? Hindi. Person mo. Person mo. Person mo yan. Person mo yan. Naintindihan na ng angel yan nung nag-guide sa akin. Kahit na sinasabi ko, person mo. Alam niya hindi siya yun na yung guide ko Alam niya ikaw yun sa nirodingan. Four of Pentacles. So yan. Merong maging emotional sa'yo na hindi niya susundin. Yung mga spiritual beliefs. Parang spiritual beliefs or yung mga sinusunod nila sa society nila. Sa simbahan nila. Sa yung how they brought up. Yung sinunod nila sa mas nakakatanda sa kanila. No? Simula ng pagkabata nila. Influence sa kanilang society or influence sa kanila ng environment nila or simbahan nila, belief system, ganyan, paniniwala. Spiritual na paniniwala din. Pwede rin ganon. Hindi niya nasusundin yon. Susundin niya ang tinitibok ng puso niya. Kung ano yung sinisigaw ng puso niya, kung ano yung gusto niya, kung ano yung dinidesire niya. Ang makip ka niya, ang magsama kayo sa isang bahay, at hindi niya nahayaan na mawala ka pa sa kanya. Four Pentacles, yung magkaroon ng stability sa inyo, yung magsama na kayo, bubuo kayo ng pamilya niyo, at pamuhay ng matiwasay, tahimik, peaceful, yan. Susundin niya ang puso niya. Kasi sa mundo to, may iksila naman ang buhay, no? Ng tao. Oh. Kaya yung iba ay sasabi nila na enjoy life habang nabubuhay. Kaso lang yung iba, in-enjoy nila yung buhay sa pamaraan na paggawa ng kapulisyan. Pagkumpit sa iba, para sa kanila exciting yon. Kasi because, what? Dahil may disorder sila. Dahil foolish sila. Dahil crook sila. So that's why they end up in impyerno. Yan. Wala masama mag-enjoy sa buhay sa tamang paraan. Hindi mo kailangang perwisyo. Hindi mo kailangang man-challenge ng iba. Hindi mo kailangang miste ng iba para lang maging masaya. Ang ganong gawa, may saltik na yan. May diferensya sa pag-uutak na mang-harm sa iba, mag-destroy, manghalit, like psychopath. Gumagawa ng mga kadimunyuhan para lang maging masaya. Diba? Insane na, baliw na. Man-challenge. Merong mga tao na narcissistic man-challenge para i-boost yung kanilang confidence. I-boost yung kanilang self-esteem. Dahil kulang sila nun. Wala sila nun. Full of insecurity sila. Ano ang parang yung nakakloak na yun, parang kapangyarihan ni Jesus Christ. Naglimlim na yan para mag-grow ka. Parang yan na nagpo-protect. Parang ganun sa'yo. Habang dumaan ka sa metamorphosis, sa transformation. Ano pang about sa'yo?
Hero. You are a hero. Mahilig ka mag-save ng buhay. Ganyan ang hero, di ba? Mahilig ka mag-save ng nasa alanganin. Kahit hayop na kunwari ay nalulunod, no? Or mas sagasaan, sinave mo. Or merong nagugutom na hayop na gutom, papakainin mo. Ganon ang may mga puso, ang mga busilak ang puso. Kahit walang nakatingin, tutulungan niya yun. Yung kailangan tulungan. Pero ang pagtulong, kailangan nagpiliin. Di baling hayop, wag lang sa yung mga traidor na hayop like buhaya. Tulungan mo buhaya, ikaw ang kakainin ng buhaya. So, meron din sa mga tao na pagtulungan mo, ikakapahamak mo pa. Kasi there are people na evil. Tulungan mo, wala pa silang awa sa'yo. Kasi wala silang awa eh. Umiiral yung kasakiman nila, inggit, ganid. Yun yung umiiral sa kanila. Gusto makapag-compete. So, kahit nagagawa sila ng scheme and deceit, unfair injustice, para lang magwagi. Manalo. Para sila yung nasa taas. I-down ka nila para tumaas yung self-esteem nila. Because they're narcissistic. The hero. Kaya nasa Bible daw yan piliin ang taong tulungan. Kasi pwedeng ikapahamak mo o ikaruhin mo daw, no? Parang ganun yun eh. Napanood ko lang yun sa YouTube, sa shorts. So, YouTube. Ikapahamak mo ang pagtulong sa maling tao. Diba? Pero kung mga animals lang naman, kasi mga animals, may innocent din sila. Like dog, cats, birds. Alam mo, hindi ka tatraidorin yan. Tuta. Kunwari, nalulunod na tuta. Pero yung walang puso, kahit na may nalulunod na tuta, wala silang pakialam. Hindi nila isa-save kahit marunong pa sila lumangoy. They don't care. Wala naman silang puso eh. Pero yung tao may puso, kahit hindi pa marunong lumangoy yan, gagawa ng paraan yan. Hindi ibig sabihin na lalangoy siyang alam niyang hindi siya lalangoy. Gagawa ng paraan yan para lang maisave niyo yung tuta. Kasi nahabag siya, hindi niya matis yun. Mga ganun ba? O pusa. Kailangan niya i-save yun. Gagawa siya ng paraan niya para ma-save. Sa abot ng makakaya niya. Pero iba walang pakialam yan. Wala kasi silang awa. Wala silang pakialam. So, ganun din pagdating sa kanilang kapwa. See? Kita nyo kung ano yung pinagkaiba ng mabuting tao sa evil na tao? O sa mabuting tao kaysa sa hindi mabuting tao? Ang laki ng differences. You will be brave, no? Oh, you're brave na eh. And courageous na. Tumulong. Ganun ang hero. Ay, may pagka-protective ang hero eh. Protective. Kaya nga, hero, di ba? See? Ano pa ang next na mangyayari sa buhay mo niyan? Upright ba to? The Three of Pentacles. May collaboration na mangyayari. Pagtutulungan. Yan ang next na mangyayari. Meron kang makakolaborate. Sino yung makakolaborate mo? O isa sa makakolaborate mo? Itong person na
Knight of Wands. Tao ba? Tao yung mga-collaborate mo. Yeah. Parang tingga siya ngayon. Nag-antay. Seven of Pentacles eh. O busy sa mga ginagawa niya. Matyaga sa trabaho niya, sa ginagawa niya. Hindi pa ito nagtitake na action. Hindi pa siya ganun ka-passionate and brave na mag-take na action. Parang na-irritate na nga ito eh. Na-irritate siya. Na-irritate siya. Or nairita. Or naubusan ng pasensya. Bakit? Or naging impatient. Dahil wala pa, hindi pa nangyari itong collaboration sa inyo. Dahil hindi pa nangyari itong collaboration sa inyo, hindi pa nag-umpisa. Hindi pa nagsasucceed na mag-umpisa ng collaboration sa inyo. So, parang nagmamadali siya, kaya naging impatient pa. Nairita siya kasi hindi pa nag-umpisa. Hindi pa natanggal yung mga blockage, yung mga negativities, yung mga humaharang, ganyan. O, kaya hindi pa siya nakapag-take na action. Meron pa mga balakid, parang mga ganun ba. Kaya na-irritate siya, naging impatient siya pati. Yan ang isa sa makaka-collaborate mo. Ano yung gagawin ninyo together ng tao na yan? Meron kayong gagawin na matyaga kayo. Kung ano yung ginagawa ng tao na yan. Kasi lumabas niya kanina sa energy. Hindi. Meron kayong gagawin. Iba yung gagawin ninyo. Na magkaroon ng collaboration sa inyo. Na maging matyaga kayo sa gagawin ninyo. Ano ba yung gagawin ninyo together? Magician. Ano to? Meron kayong tools na gagamitin na walang imposible sa mga kaya niyong gawin, no? Kasi magician eh. Hindi sa walang imposible yung kaya niyong gawin. Hindi sa ganon. Kundi, para bang walang limitation sa mga kaya niyong gawin. Ganon. Hindi sa ganon. Maging brave kayo na kompleto yung tools niyo. Meron kayong gagawin. O i-manifest. Mag-manifest kayo. Mag-manifest. Hindi sa mag-manifest eh. You will be strong together. Mag-tandem kayo. Or magkaroon nga ng collaboration sa inyo. Malakas kayo pagka team kayo. O very strong and powerful. Pag nagsama kayong dalawa, pag nagkaroon ng collaboration sa inyo ng tao na to, tao siya, meron kayong gagawin na powerful kasi magician. Meron kayong gagawin na powerful. Meron kayong gagawin. Yun ang gagawin ninyo. Kaya there's collaboration na mangyayari. Masyado zero excited na itong person mo na mangyayari yung collaboration sa inyo dalawa. Ano ba yung gagawin ninyo together? Itong person na to na magkakaroon ng collaboration sa inyo. Ito ni Knight of Wands in reverse. Anong gagawin ninyo together? Clue. Powerful nga. May dragon dito. To speak the truth, to tell the truth, to offer freedom, to give freedom. Kasi blue. Ano yun? To speak the truth. Yes, to speak the truth. To share the truth. To share the truth as well. Yes, yun na nga yun. May ibig sabihin nito. Pero pinlarify ko lang para
ah, accurate talaga kung ano yung nais iparating ng kung ano yung nais sabihin ng guide ko, kung ano yung gagawin ninyo. Yan. Basta truth na sa side ng God yan. Basta lies na sa side ng devil yan. Kaya ang mga taong honest, kadalasan yan, nasa side ng light ng God yan. Kaya honest. Takot sila magsinungaling. Pero yung mahilig magsinungaling, alam na. Kasi di ba yung devil, sinungaling. So yan. At yung mga taong sinungaling, traidor yan sila. Mahilig magsinungaling. Sa pagkahilig nila magsinungaling, pati yung sarili nga nila pinapaniwala na sa mga kinikreate nilang kasinungalingan. Parang baliw na. May ganyan na. May ganyan ako na naobserba na may mga ganyang tao. Well, tapos kung sino nagsasabi ng totoo, ang sabihin nila ay feeling. Kasi nainggit, insecure. O kaya sabihin nila ay mayabang. Sabihin na sinungaling, gumagawa lang ng kwento. Kasi sila mahilig magsinungaling. Kaya ganun sila. Akala nila kagaya nila na mahilig magsinungaling o gumagawa ng kwento. Kaya gagawa sila ng kwento nila, na kasinungalingan nila, paniniwalaan din nila. Sabihin nila siya nga din gumawa ng kwento niya, tapos pinapaniwalaan niya. Ganun. Kasi sila mahilig magsinungaling. Kaya ganun yung kanilang mindset. Gagawa na lang sila ng kwento nila. Gagawa sila ng kasinungalingan, and then paniniwalaan pa nila yung kasinungalingan nila. Dahil ba'y baliw, parang baliw na. O baka may sa bagay, hindi naman kasalanan ng mga baliw, no? Kung nabaliw sila, kumbaga ano ko lang yun, expression ko lang yun, parang ganun. Sa mga ganung tao ba, kaya parang hindi talaga matino yung ganun na gumagawa ng kasinungalingan, ng kwento, ng kasinungalingan nila, and then paniniwalaan nila. Na walang proof. Ginawa lang talaga nila. Gagawa lang sila. Parang illusion sa mind nila, or gawa lang talaga nila. And then paniniwalaan nila na yun ang totoo. Kasi sanay naman sila magsinungaling Kasi akala nila ganun din yung iba. Na halos lahat ng tayo ganun. Hindi lahat ng tayo ganun. Merong mga tao na sa side ng light na kadalasan, o halos lahat talaga na sa side ng light, mga honest yan. True people. They speak the truth. See? They tell the truth. They share the truth. Di baling magsalita ka, mag-share ka kung totoo naman, kung hindi ka sinungalingan, kung hindi manipulation, di ba? Basta totoo lang, na alam mo sa sarili mong totoo, na hindi mo ginagawa. Kunwari ay nakita mo yung Diyos sa vision mo, panaginip mo, kaya kwento mo yun na nakita mo yung Diyos, si Jesus Christ. Kasi pag napakita talaga yun sa vision si Jesus Christ, makikita mo yung mukha niya. Yung mukha niya. Ganon. Pero yung iba, magunwari lang, nakita ko yung God, no? Nakita ko si Jesus Christ, pero hindi pala totoo. Actually, magkaiba yung God, ha?
At magkaiba si Jesus Christ. Yung God, yun ang tatay. Hindi mo talaga makikita yung mukha noon. Liwanag yun siya. Mapakita man, liwanag. Walang mukha yun. Hindi mo makikita ang mukha noon. Liwanag. It's a vision. Si Jesus Christ, makikita mo mukha niya. Sa vision. Makikita mo talaga. Klarong-klaro ko nga eh. Kasi yung God, liwanag yan siya. Maliwanag yung God. Kahit mga anghel nga, kahit seraphim angel nga, hindi kayanin. Nagtatakip pa sila ng mata nila dahil sa intense na light ng God, eh, di ba? Sa throne ng God. Nagtatakip pa sila ng mata nila. Parang ganun. Basta, ganun ang alam ko. Kasi dahil sa intense na light, it's made of fire yung mga seraphims. Pero, may intense yung liwanag ng, ano talaga ng God eh. Maliwanag. Hindi yan siya makikita. Yung real form niya. Kahit anghel, maliwanag yun. Liwanag yung God na yan. Liwanag. Maliwanag. Wait lang. Because there are God is spirit. Spirit yan siya. Yung si Jesus Christ kasi nagkatawang tao, kaya may pagka napakita sa vision, ay may katawan, no? Ma-determine mo na si Jesus Christ kasi ganun ang mukha ni Jesus Christ. Oh. So, ano yung tungkol dito sa person na to na magkaroon ng collaboration sa inyo? Meron siyang offer sa iyo. Meron siyang offer sa iyo, oh, na passionate na siya, ready na nga to na mag-reach out kasi parang naging impatient kasi hindi pa natanggal yung mga balakid, no? Yung mga blockage, yung mga humahadlang kasi maring hindi pa divine timing para magkaroon ng collaboration sa inyo. May malaking offer to sa iyo. Ang magsama kayo sa isang bahay kasi Ace of Pentacles. Hindi. Ang magkaroon ng collaboration sa inyo. Yun ang offer niya sa iyo, ang magkaroon ng collaboration sa inyo. Pero mapapangasawa mo ba yan? Itong si Knight of Wands in Reverse? Oo. Pero depende pa rin. Two of Pentacles. Depende. Pwedeng hindi, pwedeng oo. Ano ba ito, upright? Ay, oo. Mapangasawa mo siya. Pero clarified by Two of Pentacles. Gusto ba clarification lang naman. Pero oo daw, mapapangasawa mo daw yan. Kaya pala nagmamadali siya. Kasi ano yun? Gustong-gusto ka na niya makasama? Yes, kasi gustong-gusto ka na niya makasama. Pero yung offer niya sa'yo magkaroon ng collaboration, hindi ang magsama sa isang bahay. Bakit? Nahiya siya na i-direct ka na magsama kayo agad, gano'n? Nahiya kasi siya na i-direct ka na magsama kayo agad. Yan. Na yun ang intention niya sa'yo. Kunwari makapag-collaborate lang, gano'n, sa umpisa. So, ayan. Bakit? In love ba yun sa'yo si Knight of Wands ngayon? Hindi naman. Hindi naman siya in love sa'yo ngayon. Passionate siya sa'yo? Passionate? Hindi. Full of desire sa'yo si Knight of Wands in Reverse na yan? Full of desire. Full of desire. Na parang may gusto siyang gawin na tuloy-tuloy. Gawin ninyo tuloy-tuloy, no? Na full of desire kasi siya
may gusto siyang gawin ninyo na ganon. Na tuloy-tuloy. Basta, kasi full of desire siya eh. Full of desire na bubuo ng family with you. Upright ba to? Hindi. Full of desire na full of desire na word ha. Full of desire na may mangyari sa inyo. Ganon. Baka ganon. Hindi. Full of desire na mag-umpisa na kayong magsama. Full of desire na mag-umpisa na kayong magsama. Na magsama na kayo. Mabuo na kayo. Yan. Anong gusto sabihin sa'yo ni Knight of Wands in reverse na yan? Queen of Swords. Na ganyan siya, Queen of Swords. Kasi pwede ikaw yan. Hindi. Na maging ganito ka, maging Queen of Swords. Yes, na ikaw yan. Dapat maging ganyan ka daw. Maglagay ka ng boundary. Healthy boundary. Yung magkaroon ka ng self-love, self-worth. Healthy boundary. Meron kasi mga intrusion na nangyayari, like psychic attack. Nagsisend sila ng energy nila, yung ibang tao pag wala kang healthy boundary. By the way, kahit na may boundary ka, kung gagawa ka nila mga scheme and spell, lalo kung madali kang apektuhan ng mga ganyan, may pangontra kung mahina yung pangontra mo, ay magkakaroon ng intrusion. Mamanipulan nila yung isipan mo. Ganon. Kasi may mga gumagawa niyan, lalo na ngayon, sa panahon na to. At madaming gumagawa niyan, no? Ng mga spell na gusto mag-control, mag-intrude sa buhay ng iba na nagkakaroon ng intrusion. Madaming ganyan. Lalo kung wala sila magawa sa buhay nila, no? Lalo na kung gusto ko nilang pagtripan, gusto nilang they will look powerful, no? Ay lalo kung mga kulang sa pinag-aralan tuloy. Pwede. Kulang sa pag-intindi talaga. Kulang sa guidance, no? Ang mga taong yan, they act foolishly, na foolish sila. Ay kung ano-ano na lang yung gagawin nilang ka-foolishan. Pag may alam sila sa mga spiritual, ay kung sino-sino ang gagawa nila niyan. Dahil gusto nga nila i-boost yung kanilang self-confidence, yung self-esteem nila kasi puno sila ng insecurities. Para tumaas naman daw yung tingin nila sa sarili niya at tumaas yung tingin ng iba sa kanila daw. Ganun yung mindset nila. But actually, it's not true. That's how they think. Kasi foolish yung sila yun. Ano yung kasi nagki-care siya sa'yo, si Knight of Wands in reverse. Kung kayo nagmamadali din pati na magkaroon ng collaboration sa inyo. Yes. Yes. And para bang gusto niya magkaroon ng hostisya yung ginawa sa'yo. Na injustice. Yun din, oh. Matula na yung mayan. Baka may nalaman siya. Na ginawan ka ng injustice ng iba. Lalo na nung time na nasa loob ko ng itlog, na parang wala kang laban or hindi mo may pagtanggol yung sarili mo. Kasi dumadaan ka sa transformation or kung sa butterfly pa ay dumaan ka sa metamorphosis, parang nasa loob ka ng cocoon. Parang galaw-galaw dun sa loob ng cocoon, naka-steady lang. Pikot-ikot lang dun sa loob ng cocoon. Wala ka pang wings na parang butterfly na makalipad.
hindi mo pa kayang ipagtanggol ang sarili mo. Parang ganun ba? Or hindi mo pa kaya lumaban, no? Parang ganun kasi nag-grow ka pa eh. Dumadaan ka sa transformation eh. So, yan. So, eto na lamang guys for collective reading.